pagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon na sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutupad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig sa aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha, sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo'y pinagpala ng Diyos, kaya pakibahagi po ang blessing na yan sa inyong mga katabi. Pakisabi po sa kanila, God bless you. Hindi po ba kayo nagugulumihanan dun sa sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo? Ang sabi niyon sa isang bahagi ng Ebanghelyo, pagdating daw ng huling araw, may mga hahabol at gustong makapasok sa kaharian ng Diyos. At sasabihin nito mga humahabol na ito, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo. So imagine niyo po yun, no? Nagsasalita ng Word of God, may kapangyarihan to exorcise, nagpapalayas ng masamang espiritu. At ano sabi dito? Gumawa ng kababalaghan. Wow! Miracle workers. No? Can you imagine that person? Sige nga po, ilarawan niyo yung isang tao, babae man o lalaki, nangangaral ng salita ng Diyos. Ang galing magsalita. Tapos kaya niyang magpalayas ng masamang espiritu. May mga tao na talagang inaalihan. Dinadasalan niya. Biglang nawawala yung demonyo. At ito pa sabi dito, gumagawa ng kababalaghan. Yung taong nasa inyong isipan na larawan, kayang gumawa ng kababalaghan, nagpapagaling ng mga may sakit. Bumubuhay siguro ng patay. Isang sandali lang, gumagaling. Wow! Ano nasa isip ninyo? Talagang itong taong ito ay
pinagpala ng Diyos. No? Talagang galing sa Diyos. Pero, magugulat ba kayo kapag sinabi ng Panginoon dito sa Ebanghelyo, ang tugon ng Diyos sa kanila, kailanman hindi ko kayo kilala. Ha? Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Wow. Yung mga taong nangangaral, yung gumagawa ng kababalaghan, yung nagpapalayas ng mga demonyo, sinabihan ng Panginoon, who you? Lumayo kayo sa akin. You are not welcome in the kingdom. Mapapakamot ka siguro ng ulo. Paano na ako? Paano na ako? Hindi naman ako nagpapalayas ng demonyo. Hindi ko naman kayang gumawa ng mga himala. Medyo nag-aaral-aral pa nga ako sa salita ng Diyos. Paunti-unti lang ako kung magbahagi ng salita ng Diyos. Paano na ako? Lalong hindi ako karapat-dapat. Ayan. Nandoon po ngayon ang ating pagkilatis. Ayan. Ano ba yung gustong ipagkahulugan ng Panginoon dito? Ang gustong ipagkahulugan ng Panginoon dito, ang pinakamahalaga sa lahat, isang masunuring puso. Ulitin ko po, ang pinakamahalaga sa lahat sa kaharian ng Diyos ay ang ating pagsunod sa Kanya. Pagsunod sa Diyos. At pag sinabing pagsunod sa Diyos, ang pag-uusapan, kaya ba ng lahat ito? Kaya ba ng lahat? Kaya bang gawin ito kahit nung hindi pa masyadong alam ang Bible? Kaya bang gawin ito kahit nung mga hindi kaya magpalayas ng mga demonyo? Kaya bang gawin ito ng mga taong hindi man lang marunong gumawa ng himala? Kaya? Kaya. Kahit simpleng tao, hindi kailangan ng mataas na pinag-aralan o katalinuhan. Hindi kailangan maging mayaman. Kahit sino tayo, kaya nating sumunod sa Diyos. Yung mga magulang dito, di po ba? Kung kayo tatanungin, anong katangian ng gusto mo na magkaroon ng anak mo habang lumalaki siya? Sigurado hindi mawawala sa isa sa mga top answers ninyo, sana lang maging masunurin ang aking anak. Diba? Yun ang hinahanap natin. Bago nating asahan na maging magaling sa eskwelahan yan, maging matalino, magkaroon ng reward, manalo sa mga sports competition. Di ba? Bago pa natin pangarapin na sana lumaking maganda ang anak ko, malakas ang katawan, maganda ang kalusugan, ang inuuna ng mga magulang sa pagpapalaki ng anak, sana maging masunurin ang aking anak. Sana makinig siya sa akin. Sana makinig siya sa payo ko. Sana naaalala niya lagi yung aming mga paalala sa kanya ng tatay niya. Yun ang una. Bakit? Kasi alam po natin na kung susunod lamang at magiging magalang ang ating mga anak, hindi sila mapapahamak. We've been there. Nauna na tayo eh. Meron tayong karunungan na nais nating ipagkaloob o ipamana sa kanila. Ganon din ang Diyos sa atin. Hindi kailangan ng Diyos ang galing natin. Kung magaling tayo, okay. Kung magaling tayong mangaral, so be it. Kung tayo nag-exercise, kaya nating magdasal at kayang palayasin ng mga demonyo, amen. Kung kaya nating gumawa ng himala, amen. Pero, hindi yan ang susi. Hindi yan ang susi ng kaharian ng Diyos.
Ang susi sa kaharian ng Diyos ay isang masunuring puso ng isang anak sa kanyang magulang. Atin pong tanungin ng ating sarili, ano po ba gusto nating ipakita sa Diyos? Yung ating mga achievements, yung ating magagandang gawa na pinupuri ng marami, yung marami nating followers, yung gusto nating ipakita sa Panginoon. Sana po, bilang mga anak ng Diyos, ang maipakita natin sa Kanya ay yung susi ng kaharian. Ito ay ang pusong ng isang anak na sumusunod at gumagalang.